Hello mga katap, welcome sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, subscribe mo na at bell notification para update ko kayo sa mga bagong tutorial. So yung nakaraang video, gumawa tayo ng multi-level Windows 7 operating system kung paano mag-install ng Windows 7 na gamit ang Yomi. So ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Ubuntu gamit din ng Yomi. So, ang Windows at Ubuntu ay magkaiba. Kasi ang operating system ng Ubuntu, hindi mo na kailangan ng driver at saka marami siyang mga application. Tapos, hindi siya mapapasok ang agad-agad ng mga virus. So, yung Ubuntu naman, hindi mo na kailangan ng driver. So, automatic siya magkakaroon siya ng mga sounds, tsaka yung LAN table, pati yung mga graphics, yung mga katekno. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Ubuntu, step by step. So, yung mga katekno, samahan nyo ako. Hello mga katek, so nandito tayo sa computer. Una sa lahat, download natin yung Ubuntu. So, bigay ko lang yung link sa baba sa description. So, ang pipiliin nyo yung Ubuntu 20.04.2.0 LTS. So, download. And then so meron na akong naka-download rito. So, close na lang. Ayan. Meron na kasi ako na-download. Okay. Tapos, kunin natin yung Yomi na software para doon natin ilagay yung Ubuntu. So, ibibigay ko na rin yung link na software na Yomi. Okay. So, gagamitin natin yung Yomi para sa portable na Ubuntu. Okay. Yes natin. Agree. So, select mo. Kailangan nakasalpak na yung USB mo. So, dapat ang mo dito, dapat FAT32 format A. Okay. Tapos, select yung Ubuntu. Okay. Tapos, kunin natin yung dinownload natin yung Ubuntu galing sa internet. Ito. So, i-browse natin. Ito. System open. Tapos create. So, i-reformat yung laman ng USB natin. Make sure na wala yung file o yung mga importante. So, yes natin. Yes. So, i-format nyo yung bagong USB natin. Yung mga katek ng tinitay. Kaliganda kasi sa Ubuntu, hindi siya basta-basta papasukan ng virus, tsaka pabilis siyang gamitin. Yung nga lang, marami siyang mga apps. Tsaka free siya, hindi na kailangan ng CDK kasi dito free lang yung Ubuntu. So, antayin natin siya matapos. So, noon na natin kasi hindi naman tayo magdagdag ng ibang operating system. So, yung muna yung Ubuntu, next time na yung iba. So, finish.
Okay. So, try natin na install yung Ubuntu sa ating computer. So, yung mga ka-techno, make sure naka-salpak na yung USB nyo nung ginawa natin yung bootable bago natin buksan. So, pagkabuksan natin, i-press delete o kaya F2. Pero mas maganda sabay para mapunta tayo sa first option na USB bootable, no? So, buksan na natin. So, kailangan nakasalpak na yung USB nyo bago buksan, okay? So, F2 tsaka delete. Buksan na natin yung computer. Okay. Ayan na mga ka-tech. So, mga ka-techno, depende sa manufacturer ng motherboard. Hindi ganito yung ibang motherboard na BIOS. So, yun ang mga ka-techno. So, makikita nyo doon sa ibang motherboard na boot priority, boot 6 o kaya boot device. So, dapat makikita nyo yung boot options para maset nyo yung first option na USB option boot USB, no, flash drive. So, sa akin nakaset na siya sa sa USB storage diskette drive. So, dapat nakaset na siya sa first boot ng USB. So, may nakalagay na USB storage device. So, makatdetect ng BIOS nyo kaya motherboard nyo, okay? So, extra lang na natin. Pero pwede rin mga ka-tech na karamihan doon sa motherboard ang madalas ang ini-refresh sa cable F12. Ay, no. So, hintayin natin mag-boot mga ka-techno. So, maganda kung F12 kasi yun naman madalas yung ginagawa. Pero pareho lang dito sa mga ibang manufacturer na motherboard. So, F2. Tapos may lalagay na boot options. Meron dong USB, HDD, CD-ROM. So, piliin nyo yung pinaka, pag nare-reformat kayo, o mag-i-install na ng Windows, syempre, first boot na USB. So, ito. Yan. So, enter natin. Sa Linux sa baba. Then, Ubuntu. Ayan natin sa baba. Ayan, volume ni sa multi boot partition. So, ito yung 64. Wag yung non-persistent so, enter natin. Sa taas yung unang-una. So, enter natin. Okay. Yung mga ka-tech, no? 9M. So, hintayin natin mga ka-tech. Ayun na mga ka-tech, begin moving mode.
So, ng mga katek, kailangan puro okay yung nakalagay, no? So, dapat wala kayong makikitang field. Ibig sabihin yun, di matutuloy yung ating installation ng Ubuntu. So, dapat lagi merong okay. No? Kahit isa dapat wala nakalagay na field. So, dito kasi mas maganda na free ano lang siya, free software. Yan. So, mga katek, ito na yan, no? So, hindi pa yung ito yung pinaka mismong ano, kasi hindi pa siya nakalagay sa computer natin. Naka-set lang to sa may USB pa lang. Ayan. So, kailangan nyo install yung Ubuntu. So, dito nyo makikita ito. Install Ubuntu. So, ito lang yung pinakita lang kung ano yung itsura niya. So, merong nakalagay rate ng mga application. So, ayan. So, kailangan natin install para maging katulad nito. So, baga para ilalagay na natin yung sa computer ng installation na Ubuntu. So, install natin. Double click. So, continue. So, keyboard layout, English sa United States. So, I don't want to connect to Wi-Fi. So, ito lang muna, no? Mamaya na natin i-connect. Continue. So, hindi na siya kasi kailangan ng driver kapag mag-install kayo ng Ubuntu. Hindi katulad ng ibang Windows, no? So, normal installation, syempre web browser, utilities, office software. So, may kasama na siya mga games, tsaka media player. So, continue. So, dito sa baba sa Eristicks installation, install ng Ubuntu. Kasi kailangan natin, burahin natin yung dati nakalagay na operating system, yung dating Windows. So, install natin. So, erase this and install Ubuntu. Install now. So, ayan. If you continue to change listing, so, continue natin. Ayan. So, yung punta tayo doon sa mapa ng Philippines. So, yung Maynila. So, continue. So, lagyan yung pangalan nyo sa ano lang. Kuya Word. So, password mas madali tandaan. 1, 2, 3, 4 lang. So, continue. Ayun na mga katek na, muulan. So, huwag nyo na muna pansinin nyo. So, eto muna mga katek na. So, creating file system. Yung mga katek. So, hintayin natin. Copy file. So, pinakopy na niya mga katek na. Punta sa ating computer. So, yan ang mga katek, no? Bago natin yung restart na kailangan natin tanggalin yung USB yung sinalpak natin sa computer. So, tanggalin natin mga katek. So, ito.
Ayan mga ka-techno. So, kailangan natin i-restart now. So, meron na tayong operating system na Ubuntu. So, ayun na mga ka-techno. So, yung password kanina yung 1, 2, 3, 1, 2, 4. Yan na mga ka-techno. Wala na siya yung nakalagay na install Ubuntu. So, yun. So, ito na siya mga ka-techno. Next na natin. Next. Done. So, yung mga ka-techno. So, pwede nyo na i-connect yung wifi nyo. Ayan. So, kung ano yung nakapangalan yung modem nyo. So, wala lang. Yung mga ka-tech. So, dito nyo makikita sa settings. Kasi yung wifi. Connect mo lang yung wifi nyo. So, ito yung mga application. Ayan. So, nandito na yung sa ating computer. Ayun ang mga ka-tech, no? Pwede nyo update yung ibang application kung gusto nyo. So, check na. So, ngayon wala akong wifi mga ka-tech. So, pinakita ko lang sa inyo mga ka-tech yung pinaka-level. So, meron dito yung ito mga ka-tech, no? Parang Excel. Ito yung naman parang PowerPoint. So, ito yung Microsoft Word. Mga ka-tech. So, yung mga ka-tech. Yung mga ka-tech. So, hanggang dito lang mga ka-tech, no? Kung bago ka lang sa aking channel, paki-like and share and subscribe and notification para update ko kayo sa mga bagong video na papayin natin. Bye-bye!